na umaga. Welcome sa programang Bawal ang Pikon! Salamat. At mukhang, hindi pa ba kayo natutulog o nagising na kayo sa kape? Ang mga kasama po natin ngayong araw, isang kilalang human rights lawyer, naging kongresista, naging bahagi ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon po ay nag-aasam na makakuha ng posisyon sa Senado. Kagaya ng aming pinag-imbita sa inyo, ang atin pong binibigyan ng pagkakataon ngayon na inyong makilala, madinig ninyo ang kanilang mga plataforma o ibig nilang gawin kung sakaling sila ipapalarin. At maging ang iba't ibang mga tanong na gusto nyong i-verbalize na hindi nyo na itatanong dahil di nyo sila nakikita o kaya kung makaharap man ninyo, baka mag-atubili kayong tanungin sila, kaya ako na po magtatanong. Kagaya ng sinasabi ko, ako po yung magtatanong. Kaya po ito ay programang Bawal ang Pikon kasi magtatanong po ako, interview po ito, hindi pwedeng hindi ako magtanong. Yung mga nagsasabi na, bakit tanong ng tanong yan? Talaga hong magtatanong, interview po, kaya po ako nagtatanong. Yan. Nililiwanag ko lang. Ano-ano kaya mga batas na ibig niyang maisulong kung sakaling papalarin po siya na maluklok sa Senado? Bago po natin siya kausapin, panoorin niyo muna po ito. Kilala sa pagiging isang batikang abogado, dating kongresista, naging tagapagsalita ng Pangulo, at ngayon susubukang makakuha ng posisyon sa Senado. Siya si former presidential spokesperson Harry Roque. Pero bakit nga ba siya nagdesisyong kumandidato sa darating na eleksyon sa kabila ng payo sa kanya ng punong ehekutibo? Ika-4 ng Oktubre noong nakaraang taon nang maglabas ng saloobin si Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa planong pagtakbo sa Senado ng nooy tagapagsalita niya na si Attorney Harry Roque. Ayon sa Pangulo, kung sakaling ituloy ni Roque ang planong pagtakbo ay hindi rin ito mananalo dahil hindi umano siya suportado ng hukbong sandatahan. Kasi Roque, gusto mag-senador, sabi ko, tama ka na. Standby ka. Bigyan kita ibang trabaho. Hindi ka manalo. Bakit? Ayaw mga sundalo, ayaw sa iyo. Tinuro ko kayo, chum sa kanila. Well, sundalo, ayaw sa iyo. Sagot ni Roque, nais lamang ng Pangulo na manatili siya sa pagiging spokesperson at mag-alok ng ibang posisyon. May pagkakataon pang nalito ang punong ehekutibo sa kung anong magiging desisyon ng dating kalihim. I hope I would not offend Harry, but sabi niya, magtakbo siya ng senador. O di sabi ko, sige, so automatic, may ano na ako sa may naisip na ako na Sal, ikaw muna. Well, if you want it, then I'd look for, I'll scout for another legal advisor. Tapos kinabukasan, sabi niya, hindi na raw. Sabi ko, nasabihan ko muna si pero walang pala pong replacement. Tapos kinabukasan, sabi niya, tatakbo na naman siya. Kaya nasabi ni Bong na hindi naman tatakbo. Bigla akong nahilok sa ano ba talaga, tatakbo, hindi, tatakbo, hindi, tatakbo, hindi. Pabuti na lang yan 2021, tatakbo ulit, mas longer space to make the choice with finality. Kasunod nito, naglabas ng pahayag si Roque at sinabing tatakbo siya sa ilalim ng partidong lunti ang Pilipinas bilang isang kongresista. Subalit noong October 16, 2018, kung kailan inaasahang maghahain ng kandidatura si Roque bilang party list representative, ay hindi siya sumipot sa Commission on Elections. Kasunod naman ito, sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy, marami ang nagulat nang maghain siya ng kandidatura sa pagkasenador sa ilalim ng People's Reform Party. Sa kanyang pagtakbo sa darating na senatorial election, ano-ano namang mga plano at programa ang nais niyang maitaguyod para sa kapakanan ng mga Pilipino. Para po sagutin ang ilang mga katanungan na may kinalaman sa kanyang pagtakbo bilang senador, let's welcome to the program Attorney Harry Roque, former presidential spokesperson at senator aspirant for 2019 elections. Hi! Hi! Good morning! Good morning. Attorney Roque na lang. Hindi ko, sa dami ng mga pinosisyonan mo, hindi ko na lahat Ang daming bagay. Yun naman ang paborito kong titulo, attorney. Oo nga, pero attorney ka, pero wala pa rin nangyayari dun sa Maguindanao Massacre. Well, hindi naman sa walang nangyayari. No?
umuusad-usad pagungalang. Kaya nga sabi ko, ito yung isa sa areas na dapat bigyan ng pansin, no? Ang problema natin, at lahat na ginawa namin dyan sa Maguindanao Massacre para mapabilis, no? Naalala mo yung first in, first out, Yes. yung use ng judicial affidavit, hindi pa rin sapat. So ngayon, ang iniisip ko, ang pagkakamali talaga ng ating sistemang legal, dahil minana natin yung sistema ng adversarial system ng mga Amerikano. Ano ibig sabihin adversarial system? Yung mga abogado mag-o-open ng ebidensya. At unfortunately, bagamat kinuha natin yan sa mga Amerikano, kuya, no? Hindi natin inadapt yung jury trial. Anong pagkakaiba ng jury trial? Siyempre, ang magdedesisyon, mga ordinaryong mga mamamayan. Kinukuha mo yan, may mga trabaho. So dahil sila may mga trabaho at konti lang naman ang allowance bilang isang juror, kinakailangan na mabilisan yung paglilitis. So ang kinuha lang natin, yung mga abogado naghahain ng ebidensya na wala yung jury system. So ang resulta, napakatagal na proseso. Now, ang aking minumungkahit, kailangan nga natin na makarating ng Senado para rito, palitan natin, gawin nating adversarial system. Ang adversarial system, itong sistema sa Europa. Ang trabaho ng judge, i-define ano mga issues, pagkakasunduan. Tapos, pag nandiyan ang mga issues, yung West na mismo ang hihingi ng ebidensya sa mga abogado. Hindi na niya aantayin na ipipresent na pa ang ebidensya sa kanya. Kukunin na niya yan at kung ano yung ebidensya na kinakailangan niya para magkaroon ng desisyon, yun ang hihingi niya sa mga partido. So that's one of those things na gusto mong maisabatas. Ganon? Kasi talagang It nakakalungkot needs po. a legislation. Well, kinakailangan po dahil hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, no? Alam ko po na sa saligang batas, yung practice of law, judicial function. Pero meron din tayo yung Speedy Trial Act na ginawa rin ng Kongreso, no? So it's without prejudice naman to the legislative branch to propose yung mga reforms sa ating judikatura. At sa tingin ko, napakadami ko ng karanasan. Hindi lang naman yung Maguindanao Massacre ang nakabinbid, no? Kung naalala mo yung binayog torture case, hanggang ngayon, patuloy pa rin. Yung tinali yung kanyang ari at tinorture yung di umano'y isang mandurukot. No? So talagang hindi katanggap-tanggap ng ganitong sistema ng criminal justice system dahil kapag hindi natin gagawa ng reforma yan at mapapabilis ang proseso, sasabihin ng mga kriminal, okay lang gumawa ng krimen dahil hindi naman ako mapaparusahan. Okay, let's get it straight. Bakit ba ang kulit mo? Ba't hindi malaman kung magsisenador, nung una, magkokongresista, ba't ba nauwi ulit sa pagiging senador? Dapat dati, party list. Ay, mabuti naman sa programa mo, ikukwento lahat. No? Oo. Kasi, hindi naman ako talaga nagbago ng plano. Okay. Ako talaga, desidido na tumakbo ng senador. Kaya lang, nung araw na kinausap ng presidente yung mga taga-PMA, nandun ako dun sa event bago yung PMA, yung command conference. Nagulat ako dahil sabi niya, Hari, huwag ka nang tumakbo. Manatili ka na dyan, bibigyan kita ng bagong trabaho. Sabi nga niya, press secretary, pagkukumbay natin PCO at spokesperson. At huwag ka nang tumakbo at saka ka nang tumakbo. Dahil ayaw daw sa'yo ng mga sundalo. Ganun ba? Well, hindi pa yun. No? Yun lang yun sinabi. So nagulat ako, pero siyempre, presidente, hindi ka naman pwedeng humindi. Umuo ako Na hindi ka natatakbo. na hindi na ako tatakbo. Pero dahil siya ay nag-alok, so umalis na ako. I was broken-hearted, pero sabi ko, yan ang gusto ng presidente, hindi tayo susuway. Ang nangyari naman dyan is parang merong dumating sa kanyang balita na ako daw ay nagbitiw. Bakit? Kasi nagkaroon kami ng issue dun sa kalusugan ng presidente. Yung sinabi ko hindi nagpunta ng ospital, tapos sinabi ni presidente siya nagpunta ng ospital na nasa Davao tapos nasa Hong Kong pala. So ako'y naguluhan din, no? Kasi parang ang laki ng pagkukulang ko na hindi ko alam kung nasan si presidente, pero sabi ko nga hindi po ako nagsisinungaling, hindi ko lang talaga alam. So nagkaroon talaga ako ng sama ng loob kasi para akong kawawa doon na ako yung huling nakakaalam kung nasa ng presidente. Pero tinanggap ko yun kasi Sa after all, presidente sumama loob mo mismo. well, hindi naman kasi it's just parang general sense of frustration. Pero hindi ako nagbitiw. Pero nakarating ata kay presidente, ako'y nagbitiw. Kaya na talaga si Secretary Sal Panelo as Pero spokesperson. paano mangyayari na nakarating lang sa kanya without you filing or giving him a formal, di ba, parang resignation? Yun nga. Tapos parang, okay, nakarating sa kanya, nagbitiw na? It will be believed like that? Well, alam niyo, hindi ko pa maintindihan kasi nga, nag-attend pa ako ng huling cabinet meeting at tinanong niya ako, nagbitiw ka na ba? Sabi ko, hindi po, kaya po ako naririto. Pero ang nangyari ron, nung papunta ng Bali si Presidente noon, ang siguro naasahan niya nandun ako dahil palagi naman ako kasama sa Bali. Pero meron akong komperensyang in attendance sa China kasi ako yung Presidente ng Asian Society of International Law
At nagkaroon kami ng komperensya ron, no? Kung saan dinipensahan ko rin si Presidente. Pero hindi ka nagpaalam. Yun nga, hindi malinaw sa kanya na hindi ako sasama sa Bali. So, Hindi, bakit niya hindi ka ako- nagpaalam? Well, kasi may kontrobersiya din doon sa China. Dinipensahan ko rin si Presidente doon sa China. No, but dahil- what I'm saying, bilang immediate na di ba dapat pinaalam mo sa kanya, I will be out for this reason. And not for the reason na nagmamaktol ako. Hindi, sasabihin ko nga sa iyo Oo. Kasi nga, may mga tao doon na pinagbibitiw ako bilang presidente ng Asian Society of International Law. Sabi ko, lalabanan ko sila. Pero at that point, ang sabi ko, this is my personal battle kasi professional organization ko yung kaya ko na ito, hindi ko na kailangan ng tulong ng presidente dito. No? So yun ang nangyayari. Habang dinidepensahan ko si presidente at sinasabi ko, wala kayong karapatan na maghusga sa isang tao na hinalal ng taong bayan sa isang malinis na eleksyon. At sinabi ko, hindi yan ang papel ng ating society na tayo upo at didesisyonan, maghuhusga kung tama ba huli, kung sino yung pinagsisilbihan ng ating mga opisyales. No? So yun yung tingin kong nangyari. No, Inaasahan pero niya. but that's beside the point, Attorney Roque, di ba? Kasi kung ano man ang gagawin mo, didepensa mo man siya, okay, fine, wala problema doon. Hindi mo na idadamay siya. But you need to let him know na aalis ka, hindi ka makakapunta doon sa ibang obligations mo. Siguro yun ang pagkukulang ko. Pero nag-file kasi ako officially ng leave. So meron kang official oo, leave. Ang leave naman talaga, either executive secretary o presidente nagno-note yan dahil gabinete kami. No? So I thought that was sufficient. Pero hindi ko nalinaw sa kanya na hindi ako pupunta sa Bali, hindi sa dahil ako nagmamaktol, ha? Kung hindi, meron talaga akong pupuntahan. And it Yun was talaga. perceived that way. I think na so. nagmamaktol ka. Oo, so ang nangyari, Pero talaga naman nagmamaktol ka, di ba? hindi naman. Kumbaga, iniisip ko, kinakailangan namin magkaroon ng sistema para maiwasan yung ganung pangyayari. Kasi sabi ko nga, sinabi ko rin naman kay Presidente ito, pag nasira ang kredibilidad ko, sira din ang kredibilidad mo. Kaya no? nga, di nagmamaktol ka nga. Hindi naman maktol yun, kung hindi, naghahanap ako ng paraan para we can meet each other halfway. Kasi ang Paano, sabi niya, paano niya sinolve yan? Hindi siya wala, nagbigay ng ano? wala nga solusyon. So kasi ang sabi niya, yung health ko talagang pamilya ko lang ang dapat makaalam niya. No? So sabi ko, well, we have to respect that. Pero at the same time, paano naman yung taong bayan na gusto pa ng mas maraming impormasyon kasi nanggaling din naman kay Presidente yung salita na siya'y nagpunta for medical examination. So kumbaga, binigyan niya ng parang expectation yung taong bayan. So hindi yun na-resolve, pero hindi naman ako nagbitiw. Pero nangyari nga, tinalaga na si Sec Panelo. So anong gagawin ko? Sabi ko, baka ang gusto ng Panginoon, tumuloy na lang ako. So tinuloy ko yung pagsasampa ng kandidatura. Bakit naman party list? Kasi may nag-offer sa akin na... Supposed to be. Oo, may nag-offer sa akin, nagmabuting loob na nakita niya kung nangyari sa akin. Medyo naawa pa nga sa akin kasi parang dating sa madami, tapos kung manilbihan, isinintabi na lang. No? So siguro sa awa niya, sabi niya, halika mag-first nominee ka. At ang pinag-uusapan naman ay isang grupo na nagtatanggol sa kalikasan. So sabi ko, well, wala akong problema dyan. Kaya lang, nung araw na takda na paghahain namin, pumunta ako doon, meron akong 100 supporters, nagkaroon ng bagong desisyon. At sabi niya, pagpaumanhin mo na, masyado ka raw politikal para sa isang grupo na nagbabantay sa kalikasan. So, maraming tumutol sa iyong pagtakbo. Hindi na ako nagpilit kasi alam ko naman na bago naman ako doon, ang gusto ko lang naman isulong din ang mga legislatura para sa So you went there? kalikasan. Nandun ako, pero hindi natuloy ang pag-file. Pero hindi ko po desisyon yun. Desisyon yun ng organisasyon. So, nung nangyari lahat yan, you can imagine the kind of pressure I had then. Nagdasal ako at sabi ko, baka itong gusto ng Panginoon at tinuloy ko na yung paghahain ng aking Kaya ka kandidatura. nag-file na ng, sa Senate na. Ako kasi, bilang isang Kristiyano, sabi ko, everything is God's will. So kung itong lahat ito ay nangyari, payag naman akong maging press secretary, payag akong maging party list, hindi naman nangyari, hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Pero ano bang partidong dala-dala mo ngayon? Nasaan ka ba? Ngayon po, ako po ay Hugpong Pagbabago at saka People's Reform Party. Yung hugpong nasira. pagbabago, kanino to? Kay Sara Duterte po. So ikaw, naampun ka ni Inday Sara. In fact, yan po ang aking napakalaking utang na loob kay Mayor Sara. No? Buo po ang suporta ni Mayor Sara. Sa katunayan po, dahil nga dati pa ako dapat tatakbo ng Senado, ako isa sa pinakaunang kinuha niya. Tapos, nung inoffer sa akin ni Presidente yung bagong trabaho, tinawagan ko kagad si Mayor na baka hindi na po ako tutuloy dahil sabi ni Presidente, wag na akong tumuloy. Tapos yung nangyari, mga pangyayari, I had to call her, naku, pasensya na po kayo, hindi ko naman inaasahan ganitong mangyayari. So tutuloy na naman ako. In fact, akong dahilan kung bakit 14 kaming tumatakbo sa Hugpong. No? Kasi akala niya hindi na ako tatakbo. Tinanggap niya. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Bong Revilla bilang isang kandidato rin ng Hugpong. Pero
because of the circumstance, hindi naman niya ako hindi pinayagan tumakbo sa hukbong. Miski 14 kami, sabi niya, sige, tuloy tayo. Dahil So hindi ka ba nakita naging niya. parang salingket doon? Hindi naman po. Dahil ang sinasabi naman nila, bahala kayo mamili. Bibigyan namin kayo ng options. Dahil apparently, doon sa Davao, ganun din ang ginagawa nila sa mga konsihal. But you're not being endorsed by the president now. Well, alam niyo po, nung Mascara Festival, sinabi rin ni Presidente, sige na nga, kung gusto mo talagang tumakbo, kinakailangan, sabi pa nga niya, no, kinakailangan maglaglag pa tayo ng isang kandidato dahil bigla kang tumakbo. So sa akin, malinaw na inendorso ako dun sa Bacolod ng ating Presidente, pero syempre, that's his call, no? Ako, gusto ko pa rin po ma-endorso dahil ako naman po ay matagal nang sumuporta sa kanya. So it's significant para sa'yo na talaga ma-endorso ka ni Presidente Duterte. Eh, syempre naman po, hindi lang ako naging alter ego bilang membro ng kabinete. Ako pa yung tagapagsalita niya, no? So parang, bakit naman hindi mai-endorso yung pinagkatiwalaan niya magsalita para sa kanya? Pero hindi ba nangyari yung sa birthday party ni Tolentino na pinababa ka daw sa stage noong ino-endorse na yun? Totoo ba yun? Ay, hindi po, hindi. Kasi Tinawag ine-endorse ako. niya tatlo. Oo. Si Bongo, si Bato, tsaka si Tolentino. Opo. Well, unang-una po, hindi ko alam kung bakit tatlo lang i-endorso niya kasi hindi na po ako member ng cabinet, so hindi na ako nakaupo sa presidential table. At medyo malayo na pa yung upuan ko. No? Hindi po totoo na pinababa ako. In fact, tinawag niya ako. Nung nakita niya ako, nung nagpipicture-picture sa mga governors na nandun ako, tinawag niya ako. At pinapicture niya ako. So you still want the endorsement of the president? Importante po yan sa akin, even for personal reasons. Dahil nga naging tagapagsalita naman niya ako. No? Pero that's the call of the president. And in the end, kampante naman ako na narariyan po ang presidente. Pero alam ba ng presidente prior sa pagkaka-appoint sa'yo na noon ay sinabi mo, at totoo ba yun? Yung nilabas ng Rappler na merong, hindi ko alam kung fake news yun or what, and I want to get it from you directly, na may sinabi ka na wag niyong iboboto wag niyong iboboto yung self-confessed na na murder. Papanood nyo na nga para malaman, makonfirma ko lang kay Tony Roque kung totoo yan. Please, roll the VTR. I want you to go out and vote and not just vote against it, but convince your neighbors and friends that because the right to life is the most important of them all, please do not vote for this murderer, this self-professed murderer. But sir, Duterte is a very charismatic figure and a lot of people are behind him. Well, Hitler was charismatic, and so was Marcos. Yun. Ikaw ba talaga yun? Well, hindi ko po tinatago na hindi ko sinuportahan si Presidente noong eleksyon. Jojo Binay po ang sinuportahan ko at malinaw din po sa kanya yan. And you said that talaga na wag niyo iboto yung self-confessed murderer. Kasi hanggang ngayon ganyan na lingwahe ni Presidente. No? Sinasabi niya, pumapatay ako. No? And you still Sinabi believe niya. that he's a murderer? Well, ako, hindi. Bakit? Alam mo, ang Presidente, politiko eh. Alam niya ang sasabihin para makuha ang suporta ng taong bayan. So I think ngayon yung mga sinasabi niya tungkol dun sa yung pagpapatay, it just emphasizes na meron siyang political will. Okay? Pero election noon. You know what I'm saying? Hindi mo suportado si Presidente. Pero despite that, hindi naman ako nag-apply din para maging tagapagsalita. Bakit? Kasi sinabi ni Presidente rin sa isang okasyon na kaya naman niya ako kinuha dahil ako isang kritiko. At ayaw niya akong magbago bilang isang kritiko. Bakit? Kasi pag ikay Presidente, lahat na nakapaligid sa'yo, sumisip-sep. Alam mo, yung isang taon ko, ganun pa rin ako. Hindi ako nagbago, hindi ako sumisip-sep. Sinasabi ko kung anong tingin ko, no? Dahil pareho naman kaming abogado at kinuha niya ako despite the fact na hindi nga niya ako kasama nung kampanya. At alam niya yun? Alam po niya yun. In fact, sinabi niya yan, I want him to remain the same way as a critic dahil he is very honest and I want him to continue to be a critic. So how did he react the time na sinabi mo na halos malaglag ka sa upuan nung nakita mo nang halik siya ng OFW? Alam naman niya na talagang siguro oversight yon kasi siya mismo, hindi na niya inulit yon, no? So, malinaw yung relasyon namin eh. Wala kasing plastikan, wala yung sipsipan. And I'd like to think, kaya naman medyo nagkakaintindihan kami ni Presidente kasi I say it as I see it, no? Dahil ako naman, siya hinala ng taong bayan, kinakailangan suportahan siya. Kung meron akong mga kritisismo, it's because I think kinakailangan mas lalo pang mapabuti yung paninindihan. So sa palagay mo ngayon na bago na yung kanya sinasabi dati na talagang ayaw kanyang tumakbo at sinasabi niya, oh, di ka mananalo, yung mga ganon. Well, ayaw ko siyang
pangunahan. Okay? Pero yung sinasabi niya talagang mahirap talagang manalo. Kasi after all, hindi naman ako anak politiko, hindi naman ako artista. No? Pero sa akin, hindi hadlang yon. Bakit? Kasi nga dadaling ko na sa ano bang nagawa ko nung 16 na buwan na ako'y kongresista. 16 na buwan lang ako nanilbihan doon sa Kongreso. Anong mga nagawa ko doon? Unang-una, yung libreng paggamot at gamot sa lahat. No? Yun yung sinasabi ko sa mga kritiko ko. No? Yung universal healthcare. Yan, okay. Sinasabi ko sa mga Ikaw ba ang kritika ko, akong unang-unang naghain yan, ako nag-sponsor, ako nagdepensa. No? House Bill 23 yan. Oo, House Bill 23 yan. Kauna-unahang araw, kauna-unahang oras. Anong nakamit ko dyan? Dati-dati, ang Pilipino, 7 sa 10 Pilipino hindi nakakakita ng doktor. Namamatay na lamang dahil sa kahirapan. Ngayon, ititigil na po natin yan. Bibigyan na natin ng libreng paggamot at libreng gamot ang lahat ng Pilipino. Walang aktivista na nasa kalye na nagpoprotesta ang nakagawa ng ganyang polisiya. So sabi ko, anong pagkakamali ko na ginamit ko yung institusyon para magkaroon ng pagbabago at hindi yan maisa sa batas kung hindi po sinertify urgent ni Presidente. At paano natin na-certify urgent yan? Kasi naging malapit tayo kay Presidente. At sinabi ko, kailangan niyo pong i-certify urgent dito dahil nabibinbin sa Senado. Dahil may malaking debate between Ralph Recto and JV Ejercito. No? Hindi umusad yan na walang certification of urgency. Kailangan po natin ibigay ito sa taong bayan. So binigay naman ni Presidente. Kaya nga po sinasabi ko, minsan, mas mabuti o mas marami kang pagbabago na gagawa kung ginagamit mo yung mga institusyon. Hindi lang yan ang aking nagawa sa Kongreso. Meron pa tayong libreng pagkain sa mga nagugutom na mga estudyante. Yung masustansyang pagkain para sa kabataang Pilipino. Ito yung kauna-unahang naisulong ko sa Kongreso. Parang pang-4 na buwan pa lamang ng Kongreso, na-approve na namin yan. Dahil sabi ko nga, kasalanan na ang problema natin, underspending, paano gastusin ang budget, hindi naman samantalang 6 na milyong kabataan ang nagugutom. What specific law is that? Yun nga po, no, nagbibigay po ngayon ng libreng tanghalian ng masustansya sa mga nagugutom na kabataan. Anong law nga po yan? Anong batas po? Yun po ang pangalan niya, masustansyang pagkain para sa kabataang Pilipino. At ngayon po, nabigyan na ng implementasyon niya ng 1 taon, 5 bilyon na pong nagugol na gastos natin dyan. So napakadami na pong mga kabataan. Saan po ba nag-i-implement niyan dapat? Ngayon po, DepEd ang nag-i-implement. DepEd. At So, sa mga eskwelahan yan? Sa mga eskwelahan po, kaya lang hindi natin napakain ng lahat ng kabataan dahil hindi sapat yung 5 bilyon. So sa simula po ng taon, tinitimbang ang mga bata, yung kulang sa timbang, yun po yung binibigyan Yun ang pinapakain ng masustansya pagkain. So ano yun? Almusal lang? O... Tanghalian po. Tanghalian. Para sa mga pang-umaga, yung mga panghapon, separate merienda. Tapos bukod pa po dyan, tayo rin na nagsulong ng libreng patubig sa hanggang 8 hektaryang lupain. Ang kwento po dyan, professor pa ako sa UP, no? 15 taon po ako naging professor sa UP bago ako naging politiko. Nagreklamo sa akin yung mga magsasaka na doon sa Cagayan Valley, ang lalaki nung sinisingil lang niya, National Irrigation Administration, mula pa daw noong dekada 50. Sabi ko, wag nyo nang bayaran yan dahil prescribed na yan. No? At bukod pa doon sa prescribed na yan, may karapatan naman kayo na kumuha ng tulong sa gobyerno dahil yung pagsasaka, karapatan ng magkaroon ng hanap buhay, at yung sinasaka ninyo, karapatan na magkaroon ng pagkain ng Pilipino. So ngayon po, nabigyan na ng implementasyon yan. 2 bilyon na po nagastos natin para sa libreng irigasyon. Dati-dati po, ang mga magsasaka nagbabayad ng irigasyon. Ngayon po, sila pang binabayaran ng maintenance fee ng ating National Irrigation Authority. At nung kailan lamang, napirmahan po ni Presidente yung ating HIV/AIDS policy, no? At ito pong bagong batas na ito, nag-update po nung mas nauna nating AIDS law. Alam mo, nakakatakot, Kuya. 3,000%. Yan po ang tinataas ng kaso ng AIDS sa atin. Hindi lang 100, hindi lang 200. So ito pong bagong batas ko po, unang-una, nag-i-increase ng kapangyarihan at ng budget doon sa National AIDS Council na siyang nagpapatupad ng ating polisiya laban sa sakit neto. Mas marami na po ngayon pera pambili dapat dun sa gamot, no, yung retroviral medicine para sa AIDS. Hindi po yan gumagamot, yan po ay pinababaga lamang yung epekto ng sakit, no. At mas importante dito sa batas nito yung pagpapataw ng parusa doon sa mga magdi-discriminate sa mga HIV/AIDS at pagpapataw din ng parusa doon sa mga meron ng HIV/AIDS na ikakalat yung sakit na yan. Kasi dapat naman, kung alam mo may HIV/AIDS ka na, no, wag mo na ikalat yan. Huwag ka maghanap ng damay. Oo. Tapos, co-author din ako nung napaka-importanting batas na libreng tuition sa lahat ng state universities and colleges. No? Bakit? Kasi nga 15 taon naman ako nagturo sa UP. Yung mga panahon na nasa UP ako,
yung aking sweldo, binibigay ko na halos lahat sa mga estudyante, yung mga hindi nakakakain, yung walang pambayad ng tuition. Napakadami po niyan. Alam nila kung sino nag-benefit dyan. Pero sa akin, kaya sinulong ko rin yung batas na yon dahil importante na State University na nga, bigyan mo na ng libre, no? Dahil ito na yung huli nilang pag-asa para magkaroon ng asenso sa buhay nila. At syempre, nandyan din yung mga paborito ng mga kabataan, yung libreng Wi-Fi. Kasi ang pagkakaroon ng Wi-Fi, hindi lang po yan pribilehiyo. Yan po yung kinikilala na karapatang pantao. Ang tawag po dyan, right to connectivity. So, nakita nyo naman na ang dami ko na ipasa, 16 months lang. In fact, pagdating pa dun sa mga nakabinbin ko pang mga panukalang batas, I filed 283 bills, all of national significance, in 16 months. Kaya nga, in-explain ko rin kay Presidente, alam nyo, nakita ko na yung pagkakaiba sa bilang mambabatas at bilang maging miyembro ng gabinete, mas gamay ko talaga yung legislation. Siguro dahil nagturo nga ako ng batas for 15 years at hindi rin ako as comfortable na wala kang sariling pag-iisip na you are an alter ego of the president, although mas maraming kapangyarihan yan dahil that's the nature of executive power. Pero parang yung sa personalidad ko, mas gusto kong magkaroon ako ng sariling boses dahil sa pagkakaroon ng sariling boses, mas nagkakaroon naman ako ng solusyon sa mga problema natin. So in case you will be elected as senator, hindi ka magiging admin, hindi ka rin magiging parang wala kang basta't lulugaran. Well, ako naman po talagang supporter ngayon ni Presidente, no? Dahil unang-una, bakit ako sumuporta kay Presidente despite the fact na hindi ko siya sinuportahan nung siya tumakbo sa Presidente? Yung independent foreign policy, alam po ni Presidente yan, nagkakaintindihan kami na walang kasing lakas na supporter sa kanya pagdating sa independent foreign policy kung hindi ako. Bakit? Nung aktivista ako sa UP kasi hindi ko akalain magkakaroon tayo ng Presidente na itataguyod talaga yung pang-national na interest pagdating sa panglabas na relasyon natin. No? So naniniwala po talaga ako dyan, he cannot find a stronger supporter for this policy kung hindi ako na po yun. No? So, papatuloy ko po ang suporta lalong-lalo na sa independent foreign policy. Pero maski man yung ako'y kongresista, hindi po ibig sabihin na sinusuportahan ko siya, sinunod ko lahat ng gusto niya. Unang-una, bumoto po ako laban sa death penalty. Bilang isang Kristiyano, nananatili po aking paninindigan, tanging Panginoon po may ganyang desisyon. No? Until now. Hindi rin po ako bumoto doon sa pagpaparusa sa mga kabataan ng pagkakakulong. Ang aking sinuportahan na bersyon, panagutin natin ng mga kabataan, pwede nating litisin sila, pero wag naman natin ikulong kasi pag kinulong mo yan, sigurado magiging kriminal na yan paglaki niya. Bigyan natin ng pagkakataong magbago ang kabataan, wag natin ilagay sa kulungan, pero patawan natin ng parusa. Siguro ilagay natin sa mga institusyon, pero wag mo namang ihalo sa mga ordinaryong mga kriminal. So, at saka itong train, no? Itong train, talagang tinututulan ko yan dahil ako'y Deputy Minority Floor Leader noon sa Kongreso. At ang sabi ko nga, ang problema nga, underspending, di ba? Hindi nagagastos ang pangtao ng budget. Bakit pa tayo magtataas pa ng buwis para mas marami hindi natin magastos? So yun yung aking argument Kinikilala natin na hindi nagagastos ang pondo. Bakit kailangan lang ng mas malaking pondo? Kaya lang, ang nangyari dyan, meron din akong panukalang batas na nagbibigay ng zero excise. Ibig sabihin, wala nang babayaran ng buwis ang mga electric cars. Kasi mas malinis yan at saka mga hybrid. Yung pala, yung aking panukalang batas na yon, na-consolidate dito sa train. So, nagulat ako, bagamat sa mga diskusyon, talaga ako yung number 1 inquisitor laban sa train, lumabas na ako isang sponsor. At nung nalaman ko nga na dahil yan dun sa aking panukalang batas on electric vehicles, sabi ko, well, parang mas importante rin na magkaroon tayo ng mas maraming electric vehicles dahil yan talagang solusyon. Mauubos ang langis, masama naman sa kalikasan talaga yung langis. So sabi ko, sige, boboto na muna ako dito. Bigay ko na rin kay Presidente ito dahil talagang matindi yung paglabi niya doon sa train. No? So ngayon, in case na maupo kang senador, ay babaligtarin mo yan? Well, ngayon because of what you've seen na effect ng train law. Is that it? Well, ako po, nakita ko naman talaga na kapag tumaas ang presyo ng gasolina, talagang mahihirapan tayo magpataw pa ng excise tax. Ang aking solusyon, babaan yung threshold para masuspinde yung excise tax. So you want that to be amended? Oh, I want it to be amended. Hindi ko sinasabi na hindi kinakailangan yung additional revenues. Kasi nga doon sa aking universal healthcare, paano mo mababayaran yung libreng gamot at libreng paggamot kung wala kang pera, no? So ang aking solusyon, babaan natin, wag na nating antayin na umabot ng 80
kada bariles ang presyo ng langis bago isuspend ang So excise tax. is that amendment that you want or you want it repealed? No, I wanted to amend them. No? Habang mababa, pagkakitaan natin para mas marami tayong serbisyong maibibigay. Pero pag pumatol na, siguro ang aking benchmark gawin nating 70 ang per barrel, wag na tayong mag-add ng pahirap kung umaabot na sa 70 per barrel ang presyo. Ngayon kasi 80 eh. So, sa akin, ibaba mo yan para sigurado na hindi mo naman papahirapan pang lalo ang taong bayan. Well, the Kapag tumaas. reason why you want the endorsement of the president, of course, is you want also the support of the DDS. Is that correct? Siyempre, lahat ng supporters po. Pero, kumusta po ang pakiramdam nyo ngayon sa mga DDS? Hindi ba sila nahati kung maniniwala sa inyo o hindi maniniwala? How do you feel about it? Well, on the basis of Facebook, mukha naman pong suportado tayo ng mga supporters din ni Presidente. No? Kasi nakita naman nila kung paano kung pinaglingkuran si Presidente. When was the last time you talked to the president? Kailan lang po? 2-3 days ago. No, but have Regular naman ko pong pinupuntahan si Presidente. Have you asked him personally about it? Na, kasi yung tatlo, talagang hayagan, sinasabi na niya na talagang kanyang ini-endorso. Bato, Tolentino, and Bongo. Pero yung Harry Roque, wala pang yung talagang verbal na sinasabi na eto, kasama to sa i-endorso ko. Well, sayang po wala kayong footage doon sa Bacolod. Pero may ganun po siyang sinabi sa Bacolod, sa Mascara Festival. Pero kung ano man yung napag-usapan namin, i-quote ko lang kung anong sinabi niya. You will find out, you will find out, you will find out. Yun ang sinabi niya sa akin. You will find out whether I will be endorsing you. Ganun Hindi po ba? ko po alam kung anong sinabi. Basta sabi niya, you will find out, you will find out. At hindi ko po papangunahan ng ating presidente. Pero wala naman siyang nabanggit sa inyong sama ng loob niya sa inyo. Wala naman po. Wala naman po. I see him regularly naman po. Kasi ako gusto ko rin siya makita and I'd like to think siya rin, no? Gusto rin niya ako makita. Ang diferensya ko nga po, siguro pag presidente, gusto mo yung totoong makikipag-usap sa iyo, hindi lang yung saasambihin ka dahil ikay presidente. No? And that's what I offer naman. Honest to goodness dialogue. No? So, magkano ng pera mo ngayon gagastusin sa Senado? Halos ubos na po. Halos ubos na po at ngayon po puspusan ng ating fundraising dahil well, yan po ang anyo ng ating demokrasya. Meron akong isang panukalang batas na hindi pa po naaaktuhan. No? Ang sabi ko, dapat para yung mga pinakamagagaling magkaroon ng pagkataong manilbihan sa mga halal na posisyon, gobyerno na lang gumastos para sa mga kandidatura nila. Ito po yung Campaign Financing Reform Act. Unfortunately, hindi pa po yan na isa sa batas. Kaya nga naman po, ngayon, yung mga gusto magsuporta sa akin, naniniwala sa akin, tulungan niyo po ako ngayon dahil isa sa aking pinaplano na isulong, yung pag-shift ng burden na dapat taong bayan na maggastos para makuha nila kung sino yung pinakamagagaling na maninilbihan. Paano nga aayunan yun? Halimbawa, kung ayaw nga kita iboto, ako gagastos pa sa'yo, di ba? Hindi, Ayaw nga pero kita ang boto. punto, kinakailangan naman na yung mga magagaling magkaroon din ng kaparehong oportunidad doon sa mga sikat na. Dahil ang nangyayari ngayon, habang kanya-kanyang gastos, no, yung mga sikat at mayayaman lamang talaga ang nahahalal. So, parang sinasabi nyo, sa election, sa campaign period, dapat yung mga kakandidato hindi nagagastos ng pera nila or any kind of... Estado na ang dapat gumastos. Yun ang aking proposal. Basta ikaw ay kamiyembro ng isang partido na nakakuha ng porsyentong boto ng huling halalan, dapat bigyan ka ng subsidy ng Estado. Nang sa ganon, hindi na maging hadlang ang kahirapan para magkaroon ng pagkakataon manilbihan. Magkano na ba net worth mo ngayon? As Ay, compared hindi pa po noong malaki. bago ka naging membro ng gabinete. Bumaba po kasi sinunod ko po yung sabi ng saligang batas na bawal ang pag-practice ng propesyon at ng negosyo habang ikay nasa kabinete. Nung ako po nasa kongreso, tuloy po yung aking practice kasi ang bawal lang doon yung pagharap sa hukuman. At ito rin po yung isang decision kung bakit gusto ko rin bumalik bilang isang mamabatas. Hindi po ako mabubuhay talaga sa sweldo sa ekotibo. Malaki na po. Pero dalawa na po ngayon yung magka-college sa akin. Yung isa gusto pa mag-abroad. No? Samantalang kapag ako'y bumalik sa pagiging mambabatas, pwede pa rin ako mag-practice ng law. Kapag ako'y nanatili sa ekotibo, bawal po yan. Kala ko, pagka mambabatas, maraming SOP, ganun ba? Well, totoo rin po yan. Pero ako po yung party list, so wala kaming SOP. Ako po yung ninanakawan ng proyekto. Hindi lang po ako nagbubulgar pa, pero baka sabihin nila, inggit ka lang kasi wala ka. No? Pero napakasakit po ng kapalaran ng mga party list talaga. Ibig niyo sabihin,
sa maiksing panahon ng paninilbihan niyo sa Kongreso, nakakita kayo ng mga mambabatas na nandun na merong ganon? Ikaw na nga nagsabi, SOP yan eh. Oo. SOP yan yung mga... Pero legal ba nila. yun? Hindi po, illegal yan. Kaya lang, hindi mo rin mapapatunayan. Unless mahuli mo in the act yung isang mambabatas na tumatanggap ng pera. May nahuli ka ba doon? Wala akong nakita, naririnig lamang, patakaran lamang. At saka kasi, nationwide ako as party list. So nagre-recommenda ako ng proyekto. Pero ayaw talaga ng mga district congressmen. Ang number one rule, walang sa Kongreso, walang papasok sa teritoryo ko lang hindi ko binibigyan ng aking approval. No? Sabi ko, paano yan? National ako. Dahil ang aking constituency naman, hindi lang nagaling sa isang lugar. Talagang makikita mo yung boto kong 860. Iba-iba. 160,000 galing sa buong bayan at nais ko sanang bigyan ng proyekto lahat yun. Yun po, na-frustrate ako. Yung mga iba naman napondohan pero wala man lang thank you kasi ang recognition napupunta sa district congressman. Pero pang ilan na ba kayo ngayon sa survey? Mababa pa po, 21 po sa survey. Number 21. Number 21. Pero sa akin naman po, ganyan din naman nangyari sa akin nung ako'y tumakbo as party list. Nung una talagang wala namang may kilala sa party list ko, pero I ended up being number 6 out of 115. And I'm proud to say, wala pa pong 4 milyon ang ginastos ko nung huling eleksyon dahil nakaikot naman po ako. At ang pagkakaibangan siyempre dati, no, bit ako ni VP Binay noon. No? Pero ngayon naman po, kahit pa paano, kilala na tayo at maraming programang gaya nito. Kung araw-araw lang po magkakaroon ng programa gaya ng Get It Straight from Kuya Daniel, malaki pong pag-asa natin. At nabubuhayan naman po ako loob dahil sa kalendaryo ko, parang halos araw-araw din ang imbitasyon sa mga candidates forum na ganito. Pero ilang, magkano ba ang willing kayong gastusin na personal niyong pera? Well, ako po talaga, linaan ko yung aking personal na pera para sa pagkukulehiyo ng aking mga anak. So wala na kayong doon? Sagad na? Talagang nag-usap na po kami ng aking misis. Hindi po namin gagalawin yung pangkulehiyo ng aking anak. So ngayon po, kapag may nagbigay ng contribution, diretso na po yan sa TV station pagbayad ng TV ad. No? O kung wala na po magbibigay, wala na akong TV ad. No? Yun po yung masakit dahil talagang itong eleksyon sa senador, nakasalalay talaga sa visibility at ang visibility pa rin, TV ads pa rin. So naniniwala kayo na ang pagtakbo bilang isang politiko, pera-pera talaga? Talagang ganun po talaga, lalo na kung senador ang iyong tatakbuhan. So talagang malaki ang tendency ba na yung mga gumagastos ng malaki magbawi pagka nakaupo na? Yun po ang realidad. Kaya nga po ang sinasabi ko, kinakailangan gobyerno ng gumastos para sa pangangampanya ng mga kandidato. At pangalawa, mas malakas dapat ang regulasyon sa presyo ng mga TV ad spots. Pero mawawala na yan kung gobyerno ang gagastos, talagang the government should exercise police power para bigyan ng equal space sa media ang lahat ng kandidato dahil after all, wala namang broadcast na mangyayari kung walang ere at estado pa rin ang nagmamayari ng ating ere. Nung panahon ba na sa gabinete kayo, wala ba kayong tinanggap na suhol? Wala po. Malinis na malinis po tayo dyan. Malinis po ating konsensya. Wala po akong tinanggap na suhol. Sa pagbabalik po natin ang inyong mga katanungan para po sa ating tumatakbong senador dito po sa programang Bawal ang Pikon! Get it straight with Daniel Razon! Welcome back. Ito ang programang Bawal ang Pikon! Get it straight with Daniel Razon! Salamat po. Sama po natin si Attorney Harry Roque, former presidential spokesperson, senatorial aspirant for 2019 elections. At para po sa ating mga kababayan na ibig naman na para hindi naman daw ako lagi nagtatanong. Tsaka, basta ulitin ko lang. Interview ito kaya ako nagtatanong. Talaga nga naman. Ito si Michael Sapio mula po sa Armela, Parañaque City. Magandang umaga po sa inyo. Nandito si Attorney Harry Roque. Ano po ang maipaglilingkod? Tuloy kayo. Good morning po Kuya Daniel. Good morning po Attorney Harry Roque. So sobrang bagal po ng judicial system natin dito sa ating bansa, lalo na po sa civil case, halos nakakamatay na po ng tunay na may-ari ng lupa upang mahabol sa isang mayaman na umangkin ng kanyang lupa.
paano niyo po maalis ang kasabihan sa ating justice system na justice delayed, justice denied? Well, sinagot po po yan unang-una kanina dahil matagal na nating rine-represent yung mga pamilya ng UNTV na napaslang dyan sa Maguindanao Massacre. At sabi ko nga, bulok ang sistema natin. Hindi gumagana, hindi katanggap-tanggap. At ang aking solusyon dyan, ibalik natin sa inquisitorial, gawin natin na ang West na ang kukuha ng ebidensya, hindi na mag-aantay na susumite ng ebidensya sa korte. No? Kunin na niya at siya na yung magdesisyon sa lalong mabilis na panahon. Ayan. Okay. At kanina, na-elaborate din yan kanina ni Atty. Harry Roque. Sa Quirino, Quezon City, si Leonardo Atencio. Magandang umaga po sa inyo dyan. Tuloy kayo. Ano po ang may paglilingkod? Opo. Ano po bang maaaring yung panukalang batas na tungkol sa protection sa mga media people? Ay, salamat po dahil meron na po akong hinain nung ako yung congressman. Ito po ay Journalist Protection Program. Ito ay dahil na rin sa karanasan ng ating mga kasama sa UNTV na pinaslang. No? Ngayon po kasi meron tayong Witness Protection Program. At ang mga pribilehiyo dyan, pwede kang makakuha ng bodyguard, pwede kang makakuha ng safeguard, ng safe house, pwede kang makakuha ng allowance dahil hindi ka makakapagtrabaho pag ikay umiiwas sa peligro. So ang sabi ko, dapat meron din tayong Journalist Protection Program na kung saan pareho din po ang standard. Kung mapapatunayan na merong credible banta sa buhay ng isang periodista, pwede siyang kumuha ng bodyguard, pwede siyang kumuha ng safeguard at ng financial assistance sa gobyerno habang siya ay umiiwas sa peligro. Naiwan ko po yan, unfortunately, dahil lumipat nga po ako sa Malacanang, pero kung magbibigyan nyo ng pagkakataon uli, susulong natin po muli yan sa Senado. Yung ba pagkakalipat mo from Congress to Malacanang, did you regret it? Well, tingin ko po, hindi naman. Although ngayon, wala akong posisyon. Parang hilaw yun, hindi naman. Diba? Hindi naman po. Pwedeng oo naman. Ganun. Well, kasi 283 Parang 8 na ipasa ko bago ko umalis. Pero iniisip ko, sa 283 bills, kung ako'y nanatili at a track record of 8 laws for every 16 months, siguro meron ako at least 18 to 20 laws na naisulong. No? So yun ang regret ko na ay sayang na antala. So did you feel that you are more significant doon sa Congress kesa nung naging miyembro ka ng gabinete? Pero meron din naman pong naging advantage yung pagiging presidential spokesperson ko. Unang-una, mas kilala ako ngayon. No? As far as awareness is concerned, without a doubt, talagang nakatulong. Pangalawa, mas mabilis din yung resulta pagdating sa mga pulisiya. Bigyan kita ng ehemplo, yung third telecoms. Alam mo ba, kaya napabilis yung prosesong yan. Nag-i-interview ako sa isang network. Tapos hindi kami makarinigan. So sabi ko, lalabas muna ako sa aking bata de roba para magkarinigan tayo. Nagalit yung mga executives ng ilang telecoms at nagreklamo kay presidente mismo. Si presidente, kasi sabi nila, dapat sinabi niya kung ano yung career niya para hindi na maisipin ng taong bayan ang bulukan system namin. Sabi ni presidente, ay nako, peste na ako dyan. Sinabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pag hindi kayo nag-improve, papapasukin ko ang third telecom player. Dahil doon, sabi niya, Secretary Roque, i-announce mo, bibigay ko na ang third telecom player ngayon. So, parang ang bilis. O, ano pa? Pero ano bang career mo? Wag na. Isa pa. Di ba matapang ka naman? Isa pa. Pabayaan na natin yun. Yung sa Maguindanao Massacre. Nabigyan ko ng pagkakataon yung mga biktima natin na magkaroon ng audience kay Presidente. Anong sinabi niya? Pinatawag niya mga piskal. Kayong mga piskal, kinakailangan matapos niyo yan. Kaya ngayon, ang pangako ng Secretary Maynard Guevara, hindi matatapos ang first quarter ng taon na ito na walang desisyon. Ay kapag hindi sinunod ni Secretary Maynard Guevara yan, malalagot sila. Dahil talaga si Presidente, sabi niya, busit na ako dyan. Bakit di ba last year pa dapat yun? Last quarter? Oo nga. O pangatlo pa, dun sa pagkakamatay ng periodistang si Jerry Ortega, naalala mo, may desisyon na bumalentong. Ay talagang sabi niya, Soljen, talagang kailangan labanan mo yan. Kalokohan yan na nagtuloy na yung paglilitis sa RTC tapos sasabihin ng Court of Appeals na isang justice na magre-retire na walang probable cause. Gawa ng paraan yan, hindi po pwede. So nakita ko yung tindi ng kapangyarihan ng isang presidente kapag ginamit mo sa tama yung posisyon mo at ginagawa naman ni presidente yon in fairness. Pero nakakita ka ba ng kasi isa sa mga issue na binabato yung mga EJK. Human rights lawyer ka eh. Diba? Well,
tinalaga rin akong presidential advisor on human rights. Anong ginawa ko? Review ko isa-isa. Yung mga napatay ng pulisya. Hindi ko natapos. Kasi talaga namang part-time job yun. No? Pero dun sa mga files na nakita ko, wala naman ako nakita na murder. May isang kaso ng murder, Kian. Pero anong ginawa ng presidente? Hindi niya dinipensahan ng mali. Kaya nga ako sinasabi na ang opisyal na posisyon ng presidente, sagot niya ang pulis kapag legal ang ginagawa. Pero pag illegal, hindi niya pagtatakban ang kapulisan. Alam mo, hindi naintindihan ng tao, piskal talaga yung presidente. Ako kasi palaki ako ng piskal. Makikitid ang utak ng mga piskal. Kung anong tama, tama. Kung anong mali, mali. So, wag po kayong mag-alala. Hindi lang po ordinaryong abogadong presidente na brainwash na susunod sa batas. Mas matindi pa po ang brainwashing ng mga piskal. Hindi po talaga yan lalabag sa revised penal code. Kaya hindi po sa akin, hindi ako naniniwala talaga doon sa pinaparatang nila na talagang... So you're saying, lahat ba ng piskal matitino? Hindi naman po, pero ito naman po matino. Bakit naman natin pagkakatiwalaan? 80% po ng ating taong bayan, suportado siya ayon sa survey. Pero at least, alam mo na may mga piskal din. Madami din po ako kakilala. 30 anyos po ako nag-practice. So marami tayong kakilalang bugok din. Sa Barangay San Juan, Cainta, Rizal, si Febs Colibaw. Magandang umaga po sa inyo na may paglilingkod. Tuloy po kayo. Nandito si Attorney Harry Roque. Magandang araw po. Tanong ko po, ano po ang stand nyo sa federalism ngayon na wala na kayo sa gabinete ng Pangulo? At pabor po ba kayo sa draft na galing sa Consultative Committee o doon sa ginawang draft ng Kongreso sa pangunguna ni Representative Arroyo? Alam mo, unang-una, may dalawa akong panukalang batas sa Kongreso. Kaya mabuti na nanilbihan ako ng 16 na buwan. Matter of record ang mga position ko. Ang pinaniniwalaan ko po, yung palalakasin natin, yung local autonomy. Paano? Bibigyan sila ng mas maraming pondo, hayaan silang magpataw ng buwis. Now, yung aking dalawang panukalang batas po, yung BRAVE, Budget Reform for Village Empowerment, bigyan natin ng mas maraming development funds ang mga lokal na pamahalaan kasi sila naman talaga yung nakakaalam ng pangangailangan ng kanilang mga constituents. 1 bilyon kada probinsya, kalating bilyon kada syudad, 300 million kada municipality, 5 to 7 million kada barangay. But not through federalism. Not through federalism. Ako rin po yung naging author ng Magna Carta for Barangays, no, na nagbibigay ng sweldo at mas malaking pondo sa mga barangay. Wala pong nangyari doon. Bakit? Tinutulan po ng kapwa kongresista. Ang mga kongresista po, basta tinanggal mo sa kanilang national budget, tututol yan. Sabi ng iba, dahil may SOP. Hindi ko po alam kung anong talagang dahilan, pero ayaw na ayaw nilang bitawan yung hawak nila sa national budget. Ano pong resulta? Doon po sa mga barangay health centers na importante doon sa aking batas na universal healthcare. Kasi ngayon po, pupunta muna tayo sa barangay health center bago tayo makakarating ng ospital. 40 billion ang hindi nagasta ng DOH paggagawa ng mga tag 2 million ng barangay health centers. Bakit? Kasi kinakailangan DPWH Manila pang gagawa. Samantalang kung binigay mo yan sa mga lokal na pamahalaan, napakabilis nilang magagawa yan dahil maliliit na proyekto lang yan. Bakit yung mga tag 2 million, binibigay pa natin sa DPWH? Yung mga classrooms na from 5 to 10, 20, 25 million, bakit kinakailangan DPWH pa? Wala namang sapat na manpower ang DPWH. Wala naman silang sapat na mga facilities din samantalang nandiyan ang mga lokal na pamahalaan kayang-kaya. In other words, would you still push for federalism? Well, ayaw ko pong tawaging federalism kasi sa tingin ko hindi mangyayari talaga yan. Okay? Dahil kapag mas malawakan ng revision ng sasaligang batas, lalong lumalabo. So hindi yung kanilang ipinopropose Hindi po, yan? You don't agree with that? Hindi po. Tatlo lang ang aking gustong baguhin. Yung IRA ng mga lokal na pamahalaan gawing 50-50 sa saligang batas. Yung karapatan ng mga lokal na pamahalaan sa mga kita ng mga tanging yaman gawing 50-50. At saka yung kapangyarihan ng LGUs na mag-tax na hindi na kinakailangan ng consent ng Kongreso. Pero that's not what the President wants. Hindi po, pero alam nyo hanggang ngayon naman, medyo hindi rin malinaw kung anong gusto ng Presidente. Sa tingin ko at ako naman po, nung ako'y naging tapagsalita, talagang review ko lahat ng footages ng mga sinasabi ni Presidente para malaman ko kung anong ibig sabihin niya. Sa tingin ko po, ang gusto rin niya, palakasin ang local autonomy ng mga lokal na pamahalaan dahil siya naging mayor. Pero yung sasabihin mong federalismo, hindi na kinakailangan, sa tingin ko yan, kung mapapalakas yung local autonomy ng mga lokal na pamahalaan. Okay. At sa Santo Niño, may Kawayan, Bulacan naman tayo. Archie Carpio. Magandang umaga po sa inyo dyan. At nandito po si Attorney Harry Roque.
Bibilang tayo ng ilang segundo. Tuloy po kayo para alam natin kung mabagal o mabilis ang inyong telecommunication. Magandang umaga po sa inyo, Kuya Daniel, at kalahating sa inyo rin po, Attorney Roque. At sa lahat po ng mga nanonood sa programang ito. Ang katanungan ko po sa inyo ay, pabor po ba talaga kayo sa war on drug ng Duterte administration? At kung sakaling matapos po ba ang termino ng Pangulo, may nakikita po ba kayong pananagutan niya sa batas patungkol sa kanyang kampanya kontra sa illegal na droga? Marami po salamat. Well, alam niyo po, matagal na rin akong umiikot sa larangan ng drug rehabilitation. 30 years na po kami may tinayo ng mga therapeutic communities. Tahimik po kami, pero alam ko po talaga kung gano'ng kalala yung problema, lalo na sa mga mahihirap na lugar dito sa Metro Manila. Matindi po yan at pabor po ako sa naging desisyon ng Presidente na talagang maglunsad ang malawakang gera laban sa droga dahil sa tingin ko, kinakailangan ng gamitin yung political will natin para sugpuin itong problemang ito. Matindi po ang problema. And as having founded a series of, meron na po kaming 60 centers ngayon sa buong Metro Manila, no, na drug therapeutic communities. So pabor po ako dyan dahil siya lang talaga ang presidente na nagbigay ng atensyon sa isang napakalaking problema na dapat solusyonan. Meron bang pananagutan si presidente? Alam niyo po, ang pananagutan ni presidente, wala. Bakit? Malinaw ang posisyon niya. Kung ang pagpatay ay isang ayon sa batas at hindi po pinagbabawal ang paggamit ng dahasa sa panig ng mga pulis, basta merong necessity at proportionality, sagot niya ang kapulisan. Kung sila'y lumabag sa batas, hayaan mo silang maparusahan. At yan po ang kaso ni Kian de los Santos. Now, meron bang pananagutan si Presidente? Kung ganyan ang posisyon mo, bakit ka magkakaroon ng pananagutan? Ni mga nagdemanda sa ICC, hindi po nila naintindihan kung anong International Criminal Court. Hindi po pwedeng maging substitute sa mga lokal na mga hukuman ang International Criminal Court. Tayo po, nag-agree tayo maging member dahil ang pagkakaintindi natin, court of last resort. Pag hindi na gumagana yung mga hukuman natin, tsaka lang dapat mag-eksersisyo ng jurisdiction ng ICC. So sa tingin ko po, bagamat nakabinbin yung isang communication sa ICC, ibabasura din po yan. Dahil kapag sila'y nagtuloy, na alam naman nilang gumagana ating hukuman, naparusahan niyo pumatay kikiyan, umuusad yung mga investigasyon laban sa mapatayan, marami pa pong estadong aalis sa ICC kung magpipilit na mag-exercise ang jurisdiction ng prosecutor ng ICC. Okay, yan po ang kanilang katugunan. Sa Macau naman tayo sa China, si Ariel San Pablo. Kasi may mga OFWs tayo, Attorney Harry, na mauunang boboto. So may mga Pilipino doon at hindi dyan sila. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Macau, China. At sana ay hindi lutong Macau ang ang eleksyon. Ano po may paglilingkod? Good morning po Kuya at ganoon din po sa atin pong panauhin ngayon ng dati po nating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Kung mananalo po kayo bilang isang senador ngayong 2019 elections, meron pong panukalang batas ngayon na naglalayong magtatag ng isang departamento na hahawak sa lahat ng concerns ng OFW. Ito po yung tinatawag na Department of OFW. Ano po yung inyong magiging posisyon kung sakasakali sa panukalang batas na ito at kung meron po bang paraan bilang isa po kayong abogado, isang legislator, na magkaroon po isang pension plan ng isa pong OFW na matagal na po nagtatrabaho sa ibang bansa para pag-uwi niyo po ng Pilipinas, pero po siya isang pension na matatanggap mula sa gobyerno. Yamang kinikilala po ng ating gobyerno ang contribution ng milyon-milyong OFW na nagtatrabaho po dito sa iba't ibang panig ng mundo. Yun lang po, maraming salamat po. Well, unang-una, again, bilang isang kongresista po, isa po ako sinagsulong sa pagbubuo ng isang Department of OFW Affairs. Bakit ko po sinulong yan? Dahil anak OFW rin po ako. Ang nanay ko po, 12 taon na hindi kami nagkasama dahil siya nagtrabaho sa ibang bansa. No? So naintindihan ko po ang pangangailangan ng mga OFW families. Now, bilang isang profesor ng batas din at ang linya ko pa international law, alam ko na yung tinatawag nating consular services ng ating mga embahada hindi na sapat para bigyan ng serbisyo yung 11 million na mga OFW na natin. So tanggapin na natin ang realidad. Kinakailangan talaga ihiwalay na ang departamento ng OFW dahil hindi sapat ang resources ng DFA para sa ordinaryong consular services. At pangalawa, pagkilala na rin yun dun sa kontribusyon ng ginagawa ng OFW. Ang kanilang puhunan, hindi lang yung paghihiwalay sa kanilang mga pamilya, yung lungkot pa na mahiwalay ka. No? So dapat naman, bigyan natin sila ng sapat na tulong. Now, dapat po talaga magkaroon ng
Department of OFW Affairs at isa po yan sa akin talagang tututukan kung mabibigyan muli ng pagkakataon. Now, ang pension po, actually lahat po sila ng mga OFW, iniinganyo na maging miyembro ng SSS. Dahil ang SSS nga po, magbibigay din ng pension sa kanila. At bukod pa dyan, iniinganyo rin sila na maging miyembro rin ng Pag-ibig. Dahil sa Pag-ibig, pwedeng magkaroon ng return sa investment. Napakalaki po ng interest na binibigay ng Pag-ibig doon sa mga kontribusyon ng kanilang mga miyembro na po pwede na rin gamitin parang pension fund. Pero bukod pa dyan, matagal ko nang sinasabi na dapat magkaroon ng separate OFW fund na magiging private retirement fund. Dahil alam naman natin na pati yung mga empleyado dito sa Pilipinas, hindi ka naman mabubuhay sa pensyon ng SSS. At hindi ka naman mabubuhay din sa pensyon ng GSIS. Karamihan ng mga nasa pribadong sektor, ang pinaka-importanting benepisyo nila, yung private retirement fund na pwede nating simulan para sa ating mga OFW rin. Yan. At para doon sa mga OFW. Ito naman sa Christchurch, New Zealand. Rayland Gomez, magandang ano bang oras dyan sa inyo sa New Zealand? Tuloy po kayo. Andito si Attorney Harry Roque. Apo. Good morning, Kuya Daniel at kay Attorney Harry Roque. Mabuhay po kayo dyan sa New Zealand. At kaya din po. Ang tanong ko po, Attorney, isa po kayo sa mga abogado ng mga nag-file ng petition against China sa ginagawa nilang panggigipit sa mga mangingisda natin noon. Pero nung naging presidential spokesperson kayo, sinabi nyo na one day, pasasalamatan pa ng Pilipinas ang China. Ngayong wala na po kayo sa gabinete, ano po ang posisyon ninyo ngayon sa issue ng territorial claims ng China at ano po ang gagawin ninyo para sa kapakinabangan ng mga mangingisda sa pinag-aagawang teritoryo? Well, correct ko lang po kayo. Ako po talaga lang yung tanging abogado na nagsampalang kaso laban sa China dahil pinagtabuyan yung ating mga mangingisda. Hindi po nagbabago ang aking posisyon. Matagal po ako nagturo ng international law. Ano po ang nagbago? Ang nagbago dati kasi walang linaw kung anong karapatan ng Pilipinas at ng China doon sa pinag-aagawang karagatan. Ngayon po, malinaw na kasi nagkaroon ng desisyon ang UN Tribunal for the Law of the Sea. Anong sinabi ng ITLOS? Sabi niya, walang katuturan yung sinasabing historical claims, yung 9-dash lines ng China. So hindi po pwedeng angkinin ng China ang karagatan dahil sa kanyang 9-dash lines. Pangalawa, sinabi din ng tribunal na yung exclusive economic zone kung saan bumuo ng mga artificial na islands ang China ay kabahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas at tanging Pilipinas lang ang merong karapatan na gumawa ng artificial islands. Yun yung konteksto ng sinabi ko na baka dumating ang araw, sabihin natin thank you very much, but the islands are ours. Kasi nagkaroon ng desisyon na nasa loob ng EEZ natin yan at dapat tayo lang ang gumawa niyan. So you're saying na ang sinasabi mo na baka pasalamatan pa natin ang China dahil ginawa nyo kami, kayo gumawa, pero ngayon amin yan. Amin yan. Kasi yun ang naging desisyon ng ITLOS eh. Pero, atin yan eh. So pero ang sabi naman ng China ngayon, ano ka sinuswerte? Kaya nga po, ito po yung pagkakaiba ng international law sa domestic law. Tayo kasi, meron tayong pulis na nag-i-enforce ng mga desisyon ng hukuman. Sa international law, batas siya kasi pumayag mga bansa maging batas. Pero wala tayong police na nag-i-enforce. Now, ang pagkakaiba noon at ngayon, malinaw na kung anong karapatan ng Pilipinas, malinaw na kung anong karapatan ng China. So nakikita natin, walang basihan yung pag-aangkin ng China dahil walang basihan yung kanyang historical titles. Ngayon, dalawa tayong opsyon. Ngayong malinaw na ang karapatan natin, kakalabanin ba natin ang China para mapatupad ang isang desisyon na sa international law, walang pulis na magpapatupad? Or isusulong ba natin ang ating relasyon sa mga bagay-bagay na hindi naman makakaapekto doon sa mga pinag-aagawang teritoryo? So sa tingin ko, talagang suportado ko si Presidente kasi since nandiyan na yung desisyon na yan, hindi mabubura yan ng China. Malinaw na wala siyang legal claim dahil walang such thing as 9-dash lines. Now, tapos na ba yung kontrobersiya dahil sa desisyon ng tribunal na yan? Hindi. Kasi ang desisyon ng tribunal involves only karagatan. Kaya nga, Tribunal for the Law of the Sea. Ang pinag-aagawan, lupa pa rin. So habang hindi nare-resolve yung agawan ng lupa at mariresolve lang yan kung papayag ang China na idali ng kaso sa International Court of Justice na hindi niya gagawin, mas importante na makipagkaibigan tayo. Bakit? Kapag kaibigan mo ang isang bansa, mas madali ka magkaroon ng areglo. Wala namang pagkakaiba yan sa kaso sa Pilipinas na kapag mabuti ang relasyon dun sa mga nagdidimandahan, mas maaga at mas malakas yung possibility na magkakaroon ng compromise agreement. Okay. Maraming salamat po sa inyo dyan. At sa Chicago naman tayo, USA.
Leonardo de la Cruz. Magandang umaga po, magandang hapon dyan sa Chicago. Ano po, teka muna, parang hindi Leonardo yun Kasi si Inay. Inay, sino po sila Inay? At tuloy po kayo at ano po pangalan ninyo? Dito po si Attorney Harry Roque. Leonora po. Leonora po. Pasensya na po kasi Umaga po, kuya. Leonora. Yun hong naglagay dito Leonardo ang inilagay. Parang mukhang gininaw ang daliri. Sige po, Inay Leonora, tuloy po kayo. Ano po may paglilingkod? Opo. Magandang umaga po kay Attorney Roque. Magtatanong lang po. Okay po, magandang umaga po. Ano po ang masasabi ninyo regarding sa impunity na namamayani sa ating bansa na nakakaapekto ng human rights? Ang sa akin po, kung merong ebidensya na merong lumabag sa batas, kinakailangan i-demanda. Kasi hindi naman po mapaparusahan ang mga pumapatay o yung sinasabi niyong gumagawa ng impunity kung hindi natin sisimulan yung prosesong legal. Kinakailangan kumalap ng ebidensya, kinakailangan magdemanda po. Yan lang po ang tanging pamamaraan para mapatupad ang ating mga batas. Pero nakakakita ka pa din ba ngayon ng mga hindi pa rin talaga napaparusahan? Madami po. Yung Maguindanao Massacre hanggang ngayon wala pang parusa. No? Pero at least umuusad ang proseso. At meron din naman tayong solusyon na ibinibigay sa ating tambayan. Importante po yan sa panahon ng eleksyon ngayon. Huwag kayong papayag na puro motherhood statements. Importante katarungan, dapat natin bigyan ng katarungan lahat. Wala naman silang binibigay ng solusyon. Sabihin nyo, ulul, magbigay ka ng solusyon. At ako po may solusyon na konkreto. Okay, at nasa Singapore naman si Ana Marie Natividad. Kasama din na ating ibang mga kababayang Pilipino doon para makapagtama. Magandang umaga, Ana. Tuloy ka. At nandito si Attorney Harry Roque. Anong may Good morning, Kuya. Good morning, Attorney Harry Roque. Bilang dating presidential spokesperson, nakita niyo na po ang mga bagay na dapat magawa ng administrasyon para mapabuti ang kalagayan ng bansa. Saang aspeto po ang sa tingin ninyo kailangan mabigyan ng mas malaking pansin? At ano po ang gagawin niyo bilang senador para makatulong naman sa pamahalaan para matugunan po ito? Well, katarungan pa rin. At meron naman akong solusyon na sinabi na kinakailangan talaga magtulungan ng Kongreso, ang Supreme Court at ang ehekutibo para mas mapabilis talaga ang prosesong to. Ang problema natin sa katarungan, hindi lang ng problema ng presidente, talagang problema na yan sa simula't simula pa. Mula nung inadapt natin yung sistema ng mga Amerikano na hilaw na wala. Pero katarungan, pagka sinabi mo katarungan, ibang sangayan ng gobyerno. Diba? Dahil lehislatura, may hudikatura at saka ehekutibo. Diba? Well, kaya nga ang sinasabi ko, hindi sapat na sasabihin natin problema yun ng hukuman. Bakit? Ang naglilitis sa hukuman naman ay mga piskal na ehekutibo rin. Ang mga humuhuli at nagpapatupad ng order ng ating mga hukuman, mga pulisya na ehekutibo din. At ang papel naman ng lehislatura, sila rin nagpupondo sa mga institusyon at sila rin nagbibigay ng palatuntunan gaya nga nung Speedy Trial Act. So sa tingin ko, dapat talagang aminin na natin na Philippines, we have a problem with our justice system at talagang lahat ng sangay at ahensya ng gobyerno magtulungan para bigyan ng solusyon. Gaano kalaki ang corruption na nakikita mo sa hudikatura? Well, talagang hindi mo matatanggal yan. No? Pero sa akin po, mas importante na talagang bantayan natin yung mga tao na gumagalaw sa sangay ng hudikatura. Dapat ang hudikatura, hindi sila balat sibuyas. Alam mo kasi ngayon, may desisyon ng Korte Suprema na pwede mong pulaan ng mga opisyales sa ehekutibo at sa lehislatibo, pero kapag ikay binantayan mo at tinulaan mo ang hudikatura, pwede kang i-contempt. Dapat wag ganon. Dapat isang standard lang na ang taong bayan may obligasyon at karapatan magbantay sa lahat. Saan po sa palagay niyo mas malaki ang corruption? Sa ehekutibo o sa hudikatura? Ay, tingin ko po, sa lehislatura. wala po tayong basihan dyan. Pero ang tinututulan ko po, yung mga konsepto ng SOP. Kasi yung SOP, Standard Operating Procedure, parang tinatanggap na natin. Ang tingin ko po, ang persepsyon ng marami, may SOP sa mga proyekto dyan sa lehislatura at saka sa ehekutibo. Itong controversy po natin ngayon sa budget, sa pork barrel, hindi po masama yung mga proyekto. Ang masama, yung mga proyektong pinagkakakitaan, kaya nga ang tawag pork barrel, kababuyan. Okay? So sa akin po, matindi po ang problema natin sa lahat ng sangay ng gobyerno. Kaya nga po, suportati ko rin si Presidente dahil maniwala kayo't hindi, ang Presidente talaga seryoso dito sa korupsyon.
pinakita na niya na kung sino pang malapit sa kanya, yun ang sinibak niya dahil sa korupsyon. Kung merong isang mabigat na dahilan na pwedeng sabihin at pagbatayan ng ating mga kababayan para lagyan ng shade yung pangalang Attorney Harry Roque, what would that be? Napatunayang kakayahan na po bilang isang mambabatas, bilang isang abogado. Hindi po ako umasa sa gobyerno para magkaroon ng pagbabago sa ating lipunan. Nung dati po, ang aking instrumento ay batas lamang, ginamit po natin yan. Ginamit po natin yan sa Korte Suprema para ideklara yung State of National Emergency dati bilang labag sa saligang batas na pagbigyan naman po tayo. Ginagamit po natin ang batas dati para bigyan ng proteksyon ang buhay lalong-lalo na ng mga mamamahayag. Yung writ of amparo po na kauna-unahan na in-issue para sa mamamahayag, tayo po nagpunta sa Korte Suprema. No? Yung pagpawawalang bisa po sa Development Acceleration Program, yung DAP at saka PDAP, yung pork barrel, tayo rin po ang nag-argue niyan sa ating Korte Suprema. No? So bilang isang abogado, bilang isang mambabatas, solid po tayo. Ang problema ko lang, di po ako artista, di ako anak politiko, di ako mayaman. Yan. At ang ating FB reaction para sa inyo, may nag-452 na like. May nag-love na 193. May nag-funny na 10. May nag-wow na 9. May nalungkot na isa. Palagay ko, isa sa mga pamilya ng namasaker yan. At may 7 nagalit. Palagay ko, saan yan? Dating party list. Eto po, meron tayong kultura dito, Attorney Harry Roque, na ang tawag namin, sa tawag ng mga millennial complete me. So, pakibasa lang po ito at pagkatapos, pakikumpleto. Yan. Kapag nanalo ako sa 2019 senatorial elections, ipangangako ko na yung bilyong-bilyong ginagastos nyo sa Senado ay magre-resulta sa mga batas na magbibigay benepisyo sa ating taong bayan at magbibigay ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. Yan. Hindi bibili na maraming turon, ha? Maraming salamat, Attorney. Salamat at talagang salamat. Yung mga walang pera gaya ko, ang pag-asa lang, mga programang gaya nito. Salamat po at open po tayo sa lahat ng mga kumakandidato ngayon sa national position ng senador. Tumawag lang ho kayo kung merong mga kandidato po sa inyo dyan. At wala naman hong bayad rito. Wala rin ho kaming kinokotong, wala kaming hinihingi at wala rin kaming hinihinging kapalit. Kung kayo iuupo dyan, maliban sasabihin lang sana ninyo kung ano ang totoo. Ngayon, kung magsisinungaling kayo sa darating na mga panahon, kayo rin ho ay mabubuko. Kaya mas mainam na ho na maging totoo tayo at sabihin natin ng tapat kung ano ang dapat malaman ng tao. Si Attorney Harry Roque po, former presidential spokesperson, senatorial aspirant for 2019 elections. Dito namang sa programang Bawal ang Pikon! Get straight with Daniel Razon!